May tanong ako sa inyo, kung kayo ang papipiliin at may kakayanan din naman na magawa ninyo, mas gusto mo bang ikaw ang nagbibigay or ikaw ang tumatanggap? Pwede kayong mag-comment sa ating comment section kung alin sa dalawa ang mas gusto ninyo. I believe na most of us, given the chance that we will have the opportunity, mas gugustuhin natin na tayo ang nagbibigay kaysa tayo yung binibigyan ng tulong, hindi po ba? Isang malaking boost kasi sa ating moral, yung tayo ang tumutulong kaysa tayo yung palaging tumatanggap ng tulong. Subalit minsan, dala ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay, may mga sitwasyon na tayo ang nangangailangan ng tulong. Marahil, dahil sa kagagawan ng mga kalamidad na dumadating o yung mga sakuna na hindi natin maiiwasan, tayo ay napupunta sa kalagayan na kailangan natin ng tulong. Mabuti na lang at may mga tao na may ginuntuang puso na laging handang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Shout out sa aking kumare, kaibigan at kapatid sa Panginoon na talaga namang may ginuntuang puso na laging handang magbigay ng tulong, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Pilipinas. And because of that, maraming mga kababayan natin ang nagfa-follow sa kanya sa social media account niya. Para na nga siyang mayor eh. Palagay ko nga sa susunod na eleksyon, baka tatakbo siyang mayor ng Pilipinas. May makakalaban na si Mayor Jose Manalo ng EAT. Pero hindi po pwede kasi American citizen siya. Siya ay si Miss Ayuda or Miss B. Manansala. Dito sa Amerika, lagi siyang nagpupunta sa mga lugar na nagbibigay ng ayuda. Iniipon niya yung mga ayuda at nilalagay sa balikbayan box at pinapadala sa swerteng nananalo ng kanyang raffle sa Pilipinas. Pag titingnan mo yung mga posts at video niya, puro may kinalaman sa paghahanap ng nagbibigay ng ayuda at pagpapadala sa Pilipinas. Mahirap tularan at tapatan yung ganong klase ng pagbibigay na ginagawa ni Miss Ayuda. And I believe that's the reason in a matter of few months, nakapag-build siya ng community na talaga namang nagmamahal at sumusunod sa kanya. So Miss Ayuda, keep up the good work and may God continue to bless you in all that you do upang tumulong sa ating mga kababayan. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Minsan pa gusto ko kayong anyayahan na samahan ako sa isa na namang episode dito sa ating channel na Walk with TJ. I hope na minsan pa habang inaabot kayo ng episode na to, kayo ay nasa mabuting kalagayan, walang mga iniindang sakit, mga kirot ng tuhod at mga kalamnan, walang mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, at kung sakali man na may mga pasanin kayo sa buhay, naway maramdaman ninyo na ang kalinga ng Panginoon ay laging nasa inyo. I am inviting you once again to meditate on the Word of the Lord at sama-sama po nating pagsaluhan itong mga salita ng Panginoon. Ang ating discussion today ay may kinalaman sa pagkakaloob or offering at ito ay matatagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 4 at ito po ang ating mababasa sa New Living Translation. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng unang magkapatid na ito dito sa mundo, sila ay si Cain at si Abel. May mga nagsasabi nga na itong si Cain at si Abel ang unang twins sa mundo. Kasi pag binasa natin ng Genesis chapter 4 verses 1 and 2, ganito po ang ating mababasa. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang pinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan nito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Sa account na ito, sinasabi na minsan lang sumiping si Adan kay Eva at nagdalang tao si Eva. Matapos na magdalang tao ni Eva ay pinanganak si Cain at sinundan naman ang isa pang anak na lalaki na si Abel. Although hindi tungkol dito ang ating discussion today, binanggit ko lang ito bilang pandagdag sa inyong vault of wisdom na naiipon, and hopefully yung iba doon sa mga wisdom na naiipon ninyo ay nanggaling sa inyong lingkod mula sa panunod ninyo ng ating mga episode. Anyway, sa kasaysayan ni Cain at ni Abel, makikita natin na even sa unang dalawang anak sa mundo, merong innate nature ang tao na magbigay. Likas sa puso ng tao na laging may kagustuhan na magbigay.
Subalit katulad nga ng sinabi ko kanina sa simula, meron nga lang mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Kaya kung minsan, talagang sa halip na tayo ang magbigay, tayo yung nangangailangan na tumanggap. Dito sa Genesis, kung saan makikita natin itong dalawang magkapatid na ito, nung lumaki sila, nagkaroon na din sila ng kanilang sariling mga profession. Si Cain ay naging magsasaka at si Abel naman ay naging isang pastol. And of course, when they've got their own earnings mula sa kanilang mga profession, ibinigay nila ang kanilang mga offering sa Diyos. This is a good lesson for us, mga kaibigan. Kapag dumating na tayo sa punto na tayo ay mayroon ng kinikita, dapat mayroon tayong halaga na talagang sineset aside para maging kaloob or offering natin sa Diyos. We all agree that the strength that we have, the life that we have, the ability that we have to earn is not our own lahat. We should set aside an amount to offer to God. Alam nyo yung dahilan why the Dead Sea is so salty, at dahil sa sobrang salinity niya, walang nabubuhay na anuman doon sa body of water na yun. Dahil itong Dead Sea, tanggap lang ng tubig galing sa Jordan River. Pero wala siyang outlet. Hindi lumalabas ang tubig, kaya nag-evaporate lang yung tubig doon at nagiging asin. Dahil sa sobrang taas ng salinity level niya, it's impossible for some living things to live sa tubig na yun. That's what happens to us pag tayo tanggap lang ng tanggap pero hindi nagbibigay. Magiging deads ka. But this is the lesson and the warning sa atin. In our giving, we should examine our hearts when we give. What is our motivation in giving? Dahil totoo, talagang lahat tayo may innate nature to give. But lahat din tayo, iba-iba ang intention in giving. May mga intention na magbigay dahil gusto may matanggap din, or may intention na magbigay dahil gustong mapuri ng binibigyan at nung nakakakita ng acts of giving niya. Kung titingnan natin, this is not the pleasing acts of giving. And of course, meron naman na nagbibigay because he wants to honor the recipient of the gift. And this is the offering that pleases God. Kapag sa pagbibigay natin, we are in the spirit of honoring God with our offering, it pleases the Lord. And the Bible said na ito ang dahilan kung bakit ang offering ni Abel ay naging kalugod-lugod sa Diyos, samantalang yung offering ni Cain ay nireject ng Panginoon. Dito po sa lesson natin today, let's examine the life and offering of Abel and why his offering was pleasing to God. And I hope na makuha natin itong mga lesson na ito upang nang sa gayon, when we give our offering to God, ito din ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Meron po ulit akong 5 points na gustong ibigay sa inyo, and I will be using the acrostic offer habang ating tinutunghayan ang buhay ni Abel. So ang point number 1 ay ang letter O, offering of Abel's faith. Ang tapat at masunuring puso ni Abel ang nag-udyok sa kanya upang magbigay ng alay sa Diyos. Hindi siya hiningian, hindi pinuwersa, hindi siya kinailangang doktrinahan. Nasa puso niya ang pagbibigay dahil nalalaman niya na there is a God that deserves an offering. Alam niya kung hindi dahil sa biyaya at provision ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay niya, wala naman siyang magiging pag-aari na maaari niyang sabihin kanya. Yung mga hayop na kanyang inaalagaan, yung mga damo na kinakain ng kanyang mga alaga, yung tubig na iniinom ng kanyang mga alaga, alam niya na lahat ng iyon would not come into existence without a sovereign God. Bago pa man nasulat ang Psalms 50, 10-12, which says, "For all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on 1,000 hills. I know every bird on the mountains, and all the animals of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for all the world is mine, and everything in it." Alam na ito ni Abel, na yung lahat ng kanyang mga inaalagaan at lahat ng maaari niyang maging income from raising these animals are not all his. God owns everything and he is just a steward of the things that God owns. Ipinakita ni Abel na handa siyang magbigay ng offering sa Diyos, bagaman hindi niya nakikita ng mukhaan at harapan ng Diyos. And it takes faith to give an offering to God. Naalala ko itong tatlong magkaibigan na nagpapayabangan kung paano sila magbigay ng kanilang offering sa Diyos. Sabi ng isa, "Pag ako nagbigay sa Diyos, simple lang. Bago ako pumunta ng simbahan, guguhit muna ako sa lupa ng bilog, tapos ihahagis ko dun lahat ng pera ko. Lahat ng papasok sa bilog, para sa Diyos lahat yun. Yung lalabas, akin na yun." Pero ang hindi niya sinasabi, yung bilog na gagawin niya, maliit lang pala.
Kaya yung mga bills na pera na ihahagis niya, hindi nakakapasok sa bilog kasi hinahangin. Ang mga nakakapasok lang mga coins. Yung isang kaibigan naman, nung nagyabang siya, sabi niya, ikaw pala, niloloko mo lang ang Diyos eh. Ako simple lang. Pagdadaan na yung offering plate, lahat ng pera ko na nasa kanang bulsa ko, ibibigay ko lahat yun. Walang bilang-bilang, walang isip-isip kung magkano yun. Basta lahat ng nasa kanan ko, ibibigay ko yun. Pero ang hindi niya sinasabi, bago siya pumunta ng simbahan, i-check niya muna yung mga pera niya. Yung mga malaking halaga, ililipat na niya sa kaliwa. At yung mga maliit na halaga lang, ititira niya sa kanang pocket niya. Kaya sumagot naman yung pangatlong kaibigan, sabi niya, kayo, pinagluloko niyo lang yung Diyos sa mga style niyo eh. SMB kayo eh. Style mo bulok. Ako, simple lang ang paraan ko pag nagbigay. Walang bilog-bilog, walang lipat-lipat ng pera. Pag ako magkakaloob sa Diyos, lahat ng pera ko sa bulsa, lahat ng nasa wallet, everything, regardless of the amount, ilalabas ko lahat yung pera ko na yun. Ang gagawin ko, ihahagis ko lahat ng pera ko na yun. Lahat ng may iwanan sa hangin kay Lord yun. Lahat ng babagsak sa lupa, yun yung sa akin. I hope na hindi tayo ganito magbigay sa tatlong magkakaibigan nito. It takes faith to give an offering. Especially now na hindi naman natin physically nakikita ang Diyos, so hindi naman tayo makapagbibigay ng physically sa Kanya. But we give our gifts sa mga panahon natin sa church or sa mga ministries na nangangaral ng salita ng Diyos. Napakadaling magkaroon ng pagdududa. Baka kung saan lang ginagamit ng church yung offering ko. So kung kilala naman natin talaga yung church, we should give our offering to the church na nagpapakain sa atin ng ating mga spiritual nourishment. Giving is an act of worship. And we can only worship kung alam natin that the God that we worship is sovereign in everything. And everything means everything, including our money. So if God is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. So pag nagbigay tayo ng ating mga kaloob, let's give in faith. Let's offer in faith, knowing that the one whom we are giving our offering to is worthy of all that we can give. Ang point number 2, F, faithful heart in his action. Makikita natin sa Genesis chapter 4 na ang inihandog ni Abel ay ang fat portions from some of the firstborn flock. Samantalang si Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. What's the difference? Pareho lang naman sila nagkaloob. Ini-offer ni Abel ang kaloob na galing sa firstborn, galing sa mga unang anak ng mga alagaan niya. Ibig sabihin, he has made God the first priority in his life. Ginawa niya na ang Diyos ang unang tatanggap ng mga naging bunga ng mga inaalagaan niya. Oh, what a great faith has Abel exercised in giving his offering. Ilan sa atin ang maaaring magbigay sa Diyos ng una at pinakamagandang parte ng ating mga kinikita. Marami sa atin ang nagsasabi na kapag ako ay pinagkalooban ng Diyos ng malaking kita, magbibigay ako ng malaking kaloob. Meron pa nga nagsasabi na pag nanalo ako sa loto, ibibigay ko ang kalahati sa Diyos. Ito lang po ang masasabi ko. Hindi hinihingi ng Diyos na ibigay mo ang napakalaking halaga mula sa mga bagay na hindi mo pahawak. Ang hinihingi ng Diyos ay ibigay mo kahit na maliit na halaga lang mula sa mga bagay na hawak mo na ngayon. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ipangako na ibibigay yung hindi mo pa naman hawak, kahit na gaano pa kalaki yung mga pinapangako mong ibibigay. Pero kung ano man ang hawak mo na ngayon, yan ang pwede mong ibigay no matter how big or small the amount is. In the Christian standard, ang hinihingi ng Panginoon na unang ipagkaloob mo ay ang 10% bahagi ng iyong income. At ito yung tinatawag na tithes. Marami nagsasabi na Old Testament standard pa yung tithes. Hindi na ito uso sa panahon natin ngayon. I can have a separate episode kung talagang i-discuss din natin yung tithes. But for the lack of time that we have, ito na lang isasabihin ko. Maraming nagwo-worry sa pagbibigay ng tithes na 10%, pero hindi nila naiisip na ang binibigay ng Diyos sa atin ay 90%. Isipin mo, the Lord is your provider, the Lord is your partner, pero ang hinihingi lang niya na share ay 10% at sa'yo yung 90%. Is it a bad sharing? The problem with us sometimes is when we read Malachi chapter 3 verse 10, we are so focused on the first part which says, bring all the tithes in the storehouse so there will be enough food in my temple. We get discouraged when we read this part and we forget to claim the next part. Sabi doon, if you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to test.
Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heavens. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Just imagine, isang short requirement pero ang kapalit ng blessings mas marami. And that is what Abel did. He gave the first and best part of his income to God. Kaya naman, binigyan siya ng Panginoon ng natatanging recognition. His name is remembered not because of the many things he has accomplished. Naalala natin si Abel dahil siya ang unang nagbigay ng kaloob na katanggap-tanggap sa Diyos. Merong isang pastor na nagsabi, if God is the number one priority in our lives, then He should have the first hour of our day. He should have the first day of our week. He should have the first portion of our income. And He should be the first consideration in our decisions. So kaibigan, gaano ka-importante si Lord sa iyo? If He is that important, let's exercise a faithful heart in our action. Ang point number 3, F, favored by God's acceptance. Sabi ng verse that Abel was favored by God for his gifts. At ang dahilan kung bakit natanggap niya ang favor ng Panginoon ay dahil sa kanyang righteousness in offering the gift to the Lord. God is a fair God. If your heart is right in giving your offering, then He will be pleased with your offering. Ang offering ay hindi nagsisimula at natatapos sa pagbibigay mo ng kung anumang halaga pag dumaan na yung offering plate or basket sa iyo. It's just a part of it. Offering happens way before the offertory section of the worship service happens. It starts even before you leave your house going to the church. Nagsisimula ito sa pagkakaloob muna ng iyong puso sa Diyos. When you come to worship, prepare your heart. Decide in your heart na ikaw ay magkakaloob para pagdating mo sa church, handa na ang iyong puso at hindi ka na nagdadalawang isip at nagtatalo ang iyong puso at damdamin kung magkano ang dapat mong ibigay during the offering time. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, on the first day of the week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Sabi niya, on the first day of the week, nakaset aside na dapat, prepared ka na para magbigay. I remembered, merong isang kwento sa buhay ni Billy Graham. One time, he and his wife Ruth are attending a church service, and when the offering time came, at habang papalapit yung offering basket sa kanila, doon pa lang siya dumudukot ng pera mula sa bulsa niya. Gusto niyang maghulog ng $5, pero hindi niya makita yung 5. At nung tumapat sa kanya yung offering basket, ang nakuha niya ay $50. At dahil pressured na siya at nasa kanya na yung basket, pikit mata niyang inihulog yung $50. Napansin niya na nakatingin sa kanya si Ruth at kitang-kita ni Ruth na hindi komportable si Billy na ibigay yung $50. Pero sabi ni Billy kay Ruth, at least I gave the $50. Sumagot si Ruth, alam ko, but God will only credit you for $5. So the challenge para sa ating mga kaibigan, before we give our offering, prepare our lives, prepare our hearts, prepare the amount that we will give, and give it with a righteous heart. Yan ang sikreto para ang favor ng Panginoon ay mapasa ating mga kaloob. At dahil dyan, kalulugdan ng Diyos ang mga kaloob natin. We will be favored by God's acceptance. Ang point number 4, E, eternally remembered for His righteousness. Alam nyo na yung buhay ni Abel ay maagang naputol dahil sa selos at pagkakainggit ng kanyang kapatid na si Cain. Ang legacy ni Abel ay nabubuhay hanggang ngayon. Katulad ng sinabi ko noong mga nakaraang episode, yung mga pangalan sa Hollywood Walk of Fame, may mga pangalan doon na hindi na naaalala ng ibang tao, especially yung mga younger generations. Pero yung mga pangalan sa Hebrews Hall of Faith, hindi makakalimutan dahil ang sabi ng Diyos, their names are inscribed in the palm of His hands. And Abel is one of those names. Tuwing maalala natin ang pangalan ni Abel, we will remember of his righteous heart na unang-una ang kailangan upang maging katanggap-tanggap ang ating mga kaloob. Let's talk a little bit about Cain. Yung kasaysayan niya ay palagi ding maalala every time na ang kasaysayan ni Abel ay mababanggit. Why? Dahil si Cain ang gumawa ng unang murder sa history of mankind. This is what jealousy can do. Yan ang nagagawa ng pagkainggit at pagsiselos. Kung babalikan natin yung Genesis chapter 4 verse 5 to 7, it says, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast.
Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Binigyan ng Diyos ng consideration at opportunity si Cain para itama kung anong mali sa kanyang ginawa. Binigyan din siya ng babala na ang kasalanan ng pagseselos ay tulad ng isang mabangis na hayop na nag-aabang sa kanyang paglabas ng pintuan upang siya ay lapain. But Cain did not do what is right. Kaya bago pa niya pinatay ang kanyang kapatid na si Abel, he was killed inside by the sin of jealousy. Mga kaibigan, jealousy is a traitor kind of sin. Sa umpisa, magkakaroon ka lang ng simpleng pagkukumpara sa kung ano yung meron ng iba na wala ka. Pagkatapos niyan, sasabihin mo sa sarili mo na ikaw dapat ang meron nun at hindi yung iba. The reminder from God is, just do what is right and you will be accepted. Just do what is best and God will take care of the rest. At kung gagawin natin kung ano ang tama, we will be remembered for that righteousness long after we're gone. At ang huling point ay our righteous sacrifice in our lives today. Katulad ng lahat ng mga kwento sa Biblia na pinag-aaralan natin hanggang sa mga panahon na ito, sayang naman yung pagkakasulat at pagkakabanggit sa mga ito kung wala tayong aral na makukuha, di po ba? So let's apply what we have learned sa kwento ni Abel sa buhay natin. This verse makes us examine our faith and offerings to God. What is the condition of your heart as you give your offering? Do you have a righteous heart as you give? May pananampalataya ba sa puso mo na ang pagbibigay mo ay pagbabalik ng bahagi na talagang hindi naman para sa iyo, kundi talagang para sa Diyos? Nagbibigay ka ba ng may kagalakan at hindi napipilitan lamang? Alam po natin, ang Diyos ay nagmamatiyag sa ating pagkakaloob. Kung titingnan natin sa Mark chapter 12 verses 41 to 44, it says, "Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, 'Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa hinulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng babaeng iyon, bagamat siya dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso habang tayo ay nagkakaloob. So when you give your heart first. Then whatever you give after that will be accepted by God. This story should also remind us to give our best to God, trusting in His goodness and sovereignty. Sisiguraduhin niya na ang mga bunga ay maaani sa tamang panahon. Ibig sabihin, hindi tayo malulugi sa pagkakaloob natin sa Diyos. Napakaganda ng topic na ito, and how I wish I could go on forever and discuss lahat ng mga gusto kong sabihin. Pero baka dahil sa panonood nyo, mag-away pa kayo ng mga asawa niyo dahil hindi pa kayo nakakaluto ng almusal o tanghalian o hapunan ninyo. So hanggang dito na lang muna tayo. Minsan pa, maraming salamat sa inyong pagtunghay sa ating episode ngayong araw na to. Once again, I'd like to invite you on the next episode of Walk with TJ. See you again next time, and once again, to God be the glory. See you again next time. Bye-bye. God bless.